Guys, kung meron kayong sasakyan na adventure, 4D56 engine, ang naging problema niya, alternator. Yan, ito guys, pakita ko sa inyo kanyang alternator. 4D56 engine. Yan, kapag ang alternator niya 65 amperes, kumbaga stock niyang alternator. Yan, kapag ang problema IC regulator. Yan, wag niyo nang papapalitan ng ganitong klaseng IC. Yan, ito guys yung kanyang IC. Yan, meron siyang diode. Kapag ganito guys ang problema, itong IC, na-check nyo yung kanyang diode, yung kanyang rotor, buo naman, stator, siguradong IC ang problema. Wag nyo nang bibilan guys ng ganitong IC. Kasi magkakanda, doble-doble lang kayo ng gastos. Ang gawin nyo, pa-convert nyo na ng ganitong klaseng IC regulator. Yan, ito guys, pang Starex to. Yan, made in Korea. Yan yung mga kino-convert ko. Yan, ito guys, pansinin nyo, wala siyang diode dito sa kanyang paa. Ito naman meron. Yan, kapag ganyan guys, ang gawin nyo, kapag sira yung IC, ganito na ang ipakapit nyo na IC regulator. Yan, para hindi na kayo magkanda doble-doble. Yan, tapos para mag-accurate yung IC na yan, meron tayong nilalagay na tatlong maliliit na rectifier diode. Ito guys, nabibili to sa mga bilihan ng mga pyesa ng TV o radyo. Banggitin nyo lang RU1 or RU2. Yan, pwede rin RH1S. Yan, ako kasi bumibili ako niyan sa OMS. Dito lang yan sa may Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Nasa 35 pesos lang ang isa niyan. Yan, tapos ito guys, kapag magko-convert kayo na ito, hala mo rin. Yan, ito guys, tuturo ko sa inyo. Meron yan dito, connector na nag-iisa. Yan, ang gagawin nyo, puputulin nyo yan. Kasi kapag hindi nyo pinutol yan, dito sa may diode na to, assembly, grounded guys. Ito nga, ikakabit yung tri-diode. Ang gagawin nyo ito, putulin nyo to. Yan, sa mga baguhang auto electrician, panoorin nyo hanggang dulo. Yan, matututunan nyo to. Tayo guys, hindi tayo madamot sa ating mga kaalaman. Yan, puputulin nyo lang to para hindi na siya konektado dito sa magkabilaan na to. Yan, puputulin nyo yan. Yan, tingnan nyo guys, naputol na. Ngayon ang gagawin nyo, kapag naputol nyo yan, ito, meron yan dito. Sa harap, 3 piraso. Yan, 3. Sa likod, meron din. Yan. Ang gagawin nyo, lilinisan nyo yan. So meron kayong mga kikil, linisan nyo muna ng ganyan. Para kumapit yung tinggang ilalagay nyo. Yan, linisan nyo lang ng ganyan. Tapos ang gagawin nyo, iangat nyo. Yan, kapag naangat nyo, linisan nyo rin yung kabila. Yan, kapag nalinisan nyo, yan, iangat nyo na ng sagad. Yan, nakaangat na. Pero ito guys, lilinisan ko pa yan kasi pinakita ko lang sa inyo. Ngayon, dito naman sa kabila. Same process. Yan, iaangat nyo. Yan, tapos ang gagawin nyo, lilinisan nyo. Yan, ngayon ang gagawin natin, iaangat na natin. Mamaya ko na lilinisan yung guys. Yan, ngayon nakaangat na siya. Itong 6 na piraso. 3 rito, 3 sa likod. Ngayon ang gagawin nyo, ganito. Sa diode guys na maliliit, meron yung negative. Ang negative yan, ito, yung mas maliit. Yung may kulay parang green. Ang positive niyan, ito, yung mas malaki, yung kulay itim. Ngayon itong negative, dito nyo ilalagay yan. Yan, ito guys yung wire
galing stator, papaganito yan, ang kabit nyo. Yan, kailangan hindi kayo magkakabaliktad guys ha. Yan, ito yung negative. Ngayon gagawin nyo, same lang. Pare-parehas yan. Yan, negative. Yan. Bali, lahat ng negative guys, magkakasama. Nandito, galing stator, ito yung negative. Yan, tapos ito guys, yung pinutol natin, kailangan putulin nyo yan. Yan nga yung gagawin nyo, hihinangan nyo, kailangan hinang na hinang. Maganda ang pagkakahinang. Kasi kapag nag-lose contact yan guys, iilaw yung battery indicator nyo, iilaw yan ng napakahina. Nakakala yung hindi kumakarga. Pero yun nga, kalas lang ang hinang yan. Yan, pakita ko sa inyo guys mamaya kapag nalinisan ko na, tapos na-assemble ko na. Kasi ito guys, pipinturahan pa natin ito mga. Pakita ko sa inyo guys mamaya kapag nabuo ko na. Guys, ito na yung ating kinonvert para dito sa alternator na to. Yan, ito yung kinabit natin na rectifier diode. Yan, tatlo. Yan, tapos ito guys, wag na wag niyong makakalimutan na hindi putulin to. Kailangan puputulin niyo yan. Yan, ito yung connector na to. Kasi kapag hindi niyo pinutol yan, grounded yan. Itong tatlong ilalagay niyo na diode. Tapos yung sinasabi ko, gaya ng sinasabi ko, ito yung stator, ito yung negative ng rectifier diode. Kailangan pare-parehas nasa ibabaw. Huwag kayong magkakabaliktad. Yung isa nasa baba, itong negative. Kasi hindi mamamatay ang battery indicator niyan. Yan, kailangan guys, pare-parehas. Same lang. Yan, tapos ito yung ating ipinalit na IC regulator. Yan, made in Korea. Yan, pang ano to guys, pang mga Starex to. Itong mga IC na to. Yan, okay na. Ang kailangan guys, make sure lang na wag yung makakalimutan na hindi hinangin to. Itong dalawa na to. Yan, okay na. Tapos pinturado na rin natin. Yan, yung alternator na to guys, 65 amperes to. Ito yung mga stock ng Mitsubishi Adventure. 65 amperes. Yan. Ito yung ating kinalas na IC regulator. Yan, mahaba pa yung kanyang carbon brass. Yan, kaya automatic, sira to guys, itong IC na to. Ito yung sinasabi ko, ito yung kanyang diode sa IC. Yan, ngayon na nag-convert tayo ng IC regulator, kaya naglagay tayo nito guys, tri-diode, para mag-accurate tong IC na to. Pakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag tetestingin na namin sa sasakyan. Okay, ito guys, naikabit na natin yung kanyang alternator. Yan, tingnan nyo guys, talagang maayos na maayos ang ating pagkakagawa. Ganito tayo gumawa guys, kapag ginagawa na natin, nililinis na rin natin, tapos pinipinturahan na rin natin. Yan, okay na siya. Yan, ngayon testing natin. Yan, ito guys yung kanyang battery indicator. Yan, nung dumating si sir, nakailaw yan itong battery indicator, kaya ang ginawa ng pamakin ko, kinalas na nila. Yan, start natin. Kailangan guys mamatay itong battery indicator na to kapag pina-andar ang makina. Yan, headlight, aircon. Yan, number natin. Yan, ito guys yung indicator niya, yan, patay. Yan, ito guys yung kanyang charging, 14. Yan, revolution natin. Kahit galitin ng makina, hindi siya pumapalo ng sagad. Naka-stable lang siya sa 14. Yan,
Kasi kapag pumalo guys ng 16, ibig sabihin na overcharge yung kanyang alternator. Okay. Naka-headlight lang guys. Yan, yung alternator niya. Walang kaingay-ingay. Sir, doon ka sir sa kabila sir. Yan, bali ganun lang guys. Sa mga baguhang auto electrician dyan, ganun lang ang gawin nyo. Kapag sira yung alternator, basta mga ganitong 4056 engine, diesel engine, Mitsubishi Adventure at saka Mitsubishi L300, parehas lang yan guys yung kanyang alternator, basta 65 amperes. Yan, ang gawin nyo, palitan nyo lang yung IC regulator, i-convert nyo na. Huwag nyo nga hanapan guys ng mga ganong klaseng IC, yung stock nya. Kasi paulit-ulit lang yan guys, mababakjabang kayo sa mga baguhang auto electrician dyan o kahit sa mga ibang auto electrician. Ang gawin nyo, i-convert nyo na guys yung katulad ng kinonvert ko na IC regulator, tapos lagyan nyo lang ng tri-diode, yung maliliit na diode para mag-accurate yung ipinilit nating IC regulator. Yan, bali okay na siya guys. Yan, bali ito guys yung may-ari. Sir, maraming salamat po sir. Yan, ingat po sa pag-uwi. Thank you.